Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa na namang kasong naganap sa bansang Amerika. Ito'y kwento ni Gloria Zamora, isang inang hindi kailanman inakalang ang taong nangakong mamahalin siya habang buhay ang siya ring sisira sa kanyang kinabukasan. Mainit na Sabado ng gabi noon sa Southern California, bandang alas 9:40 ng gabi nang lumabas si Gloria kasama ang kanyang business partner sa isang restaurant. Wala silang kaalam-alam na sa oras na iyon, may isang pares na matang nakatutok sa kanilang bawat galaw. Isang aninong nagmamasid, isang taong handang sugurin sila at wakasan ang kanilang buhay. At sa loob lamang ng wala pang isang minuto, ang tahimik na parking lot ay napuno ng malalakas na putukan ng baril at pagkatapos nakakapanindig balahibong katahimikan ng sumunod. Tumagas ang dugo sa paligid at sa isang iglap, 11 bata ang nawala ng magulang noong gabing iyon. Ngayong oras ay samahan niyo akong talakayin ng isang kwento na puno ng obsesyon, pagtataksil, kontrol at galit. Ito rin ay kwento ng isang ina na sinubukang manahimik pero hindi kailanman nagpaapi. At bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Si Gloria Zamora ay ipinanganak noong bandang 1985 sa Fresno, California. Siya ang ikatlong anak sa isang pamilyang Mexican immigrants na parehong naghahanap ng mas magandang kinabukasan malayo sa kanilang pinanggalingan. Ang kanyang ina ay mula sa Palpa, Zacatecas at ang kanyang ama naman ay orihinal na taga Colima. Noong 2 o 3 taon pa lang si Gloria, naghiwalay ang kanyang mga magulang at simula noon, naging mahirap ang naging sitwasyon ng kanilang buhay. Ang kanyang ama ay adik sa pag-inom ng alak at may mga record din ito ng pang-aabuso na nag-iwan sa kanila ng malalim na sugat. Hindi ganoon karami ang alaala ni Gloria tungkol sa kanyang ama, pero alam niyang minsan ay muntik nang malagay sa panganib ang buhay ng kanyang ina dahil sa kagagawan ng kanyang ama. Pagkatapos ng hiwalayan ng kanyang mga magulang, lumipat sina Gloria, ang kanyang ina at ang 3 niyang mga mas nakakatandang kapatid sa East Los Angeles para manirahan sa bahay ng kanilang lola. Naging mahigpit ang pamamalakad doon at sila'y may mga patakarang mabigat na dapat sundin. Ang pagpapakita din ng lambing ay hindi halos maramdaman sa loob ng bahay na iyon. Habang nagtatayo naman ng maliit na food business ang kanyang ina at kuya para sila'y mabuhay, nanatili pa ring hirap sa buhay ang kanilang pamilya. Inilarawan ni Gloria ang kanyang pagkabata bilang malayo sa madali dahil ito ay puno ng paghihirap. Nakaabot lamang siya hanggang 3 taon ng high school bago tuluyang nag-iba ang takbo ng kanyang buhay. Sa edad na 16, nabuntis si Gloria sa kanyang unang anak na babae. Mas bata pa ang ama ng sanggol kaysa sa kanya at dahil dito, hindi naglaon, sila din ay naghiwalay. Biglang hinarap ni Gloria ang pagiging ina habang siya mismo ay isang teenager pa lamang. Sa tulong naman ng kanyang pamilya, lumipat siya sa isang lungsod sa San Bernardino County at doon nagsimula ang muling pagtayo ng kanyang buhay. Pagkapanganak niya, sabay-sabay niyang pinasok ang iba't ibang trabaho. Minsan 2, minsan ay 3 pa habang nag-aaral siya sa gabi para lang maipagpatuloy ang kanyang high school. Iisa lang ang kanyang naging layunin. Yun ay ang bigyan ng mas magandang buhay ang kanyang anak. Habang tumatagal naman, nagsimulang magkalamat ang relasyon ni Gloria sa kanyang mga kapatid. At habang sinusubukan niyang manatiling nakatutok sa trabaho, sa anak at sa pagiging responsable, ang kanyang mga kapatid ay nalulung sa bawal na bisyo. Naging sanhi iyon ng lumalaking tensyon sa pagitan nila at hindi naglaon, nagkawatak-watak silang magkakapatid. Dumaan ang mga panahon at sa edad na 20, unang beses na ikinasal si Gloria.
Nagkaroon siya ng 2 pang anak sa panahong iyon at sandali ring naging maayos ang kanyang buhay. Pero hindi na naman naglaon, unti-unting lumabas ang mga bitak sa kanilang pagsasama kaya nauwi na naman ito sa hiwalayan. Lumabas ang mga senyales ng pagtataksil at hindi nagtagal, nawasak ang tiwala ni Gloria sa kanyang asawa. Sa kabila nito, nag-aatubili pa rin si Gloria na wakasan ang kanilang relasyon dahil natatakot siyang palakihin ang 3 anak ng mag-isa, pero hindi niya alam na may panibagong pagsubok na naghihintay na naman sa kanya. Noong 24 na taong gulang siya sa isang normal lang sana na check-up niya sa isang doktor, na-diagnose siya ng thyroid cancer. Pagkarinig niya nito, gumuho ang kanyang mundo pero kahit magkaganoon, pinilit pa rin niyang pag-isipan ng lahat. Hindi madaling labanan ang isang malubhang sakit habang inaalagaan ang mga anak at sinusubukang panatilihing buo pa rin ang kanilang tahanan. Pero kahit sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap, napilitan siyang gawin ang isa sa pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay at iyon ay maghain ng diborsyo sa kanyang taksil na asawa at magpatuloy sa buhay mag-isa kasama ang kanyang mga 3 anak. Hindi nagtagal, matapos ang kanilang paghiwalay, nakilala na naman ni Gloria si Thomas Alberto Tamayo. Si Thomas ay gwapo at kapansin-pansin ang kakisigan nito. Siya yung tipo ng taong mapapalingon agad ang mga tao at inilarawan pa siya ng mga kapitbahay bilang kaakit-akit, magaan ang dating at may malakas na hatak. Marami ding mga babae sa paligid ang nahumaling sa kanya pero nang makilala ni Thomas si Gloria, tila ba nagkaroon sila ng agarang koneksyon at pagmamahal sa isa't isa. Habang lumilipas naman ang panahon, naging mas malapit sila sa isa't isa at tuluyang naging magkasintahan. Para kay Gloria, parang nagsisimula ulit ang isang bagong kabanata ng kanyang buhay at sa pagkakataong ito ay puno ng pag-asa matapos ang mga taong puro pagtitiis at pang-aabuso lamang ang inabot niya. Nagpakasal ang 2 at pagkatapos ng kasal, tila nagkaroon ulit ng bagong ritmo ang buhay ni Gloria. Magkasama nilang binuo ang isang pamilyang halo-halo pero puno ng sigla at pagmamahalan. Mula sa relasyong ito, nagkaroon sila ng 4 pang anak kabilang doon ang kambal nilang anak na ipinanganak noong 2017. Sa 6 naman na anak na nasa pangangalaga niya, niyakap ni Gloria ang masigla at magulong tahanan. Hindi rin nawala ang pagiging negosyante nito at noong panahon na ipinanganak niya ang kambal, nakaisip si Gloria ng bagong ideya. Ito ay isang bagay na pinaghalo ang kanyang matinding hilig at layunin. Mahalaga sa buhay niya ang fitness kaya naman nagsimula siya ng kanyang mga social media accounts at umaasang may mangyayari dahil dito. Pagkatapos ng huli niyang pagbubuntis, hinarap niya ang mga bagong hamon tungkol sa katawan niya at sa kanyang pagkakakilanlan. Sa halip na itago iyon, pinili niyang ibahagi ito sa mundo ng social media. Nag-umpisang mag-upload si Gloria ng kanyang mga video sa digital platforms, maikling routine, totoong payo at mga mensaheng pampasigla para sa mga nanay na tulad niya muling natutong mahalin at alagaan ang kanilang sarili. Sa simula, kakaunti lang ang naging pagtanggap sa kanya at karamihan pa nga ng kanyang mga views ay galing pa sa mga lalaki at hindi sa audience na inaasahan niya. Pero kahit magkaganon, hindi ito sumuko. Patuloy siyang nagpakita araw-araw at dala ng consistency at ng pagnanais na makabuo ng totoong komunidad. Unti-unti ay sa wakas may nagbabago. Nagsimulang umabot ang mensahe niya sa mga tamang tao at ito'y mga babaeng nakakita ng kanilang sarili sa kanyang kwento. Mga babaeng naghahanap ng pag-asa, lakas at isang taong tunay na nakakaintindi din sa kanila. Simula noon, naging fitness influencer si Gloria. Ito ay hindi biglaan kundi pa isa-isang hakbang. Di naman naglaon, nagsimulang dumami ang nanonood sa kanya. Lumawak ang kanyang following hanggang sa umabot siya sa mahigit 165,000 followers.
Umalingaw-ngaw ang boses niya sa daan-daang ina sa buong bansa na nakita siya hindi lang bilang isang trainer kundi bilang isang inspirasyon sa kanila. Pagsapit naman ng unang bahagi ng 2025, sa edad na 40, nagsimulang mangarap ng mas malaki si Gloria. Marami ng pintong nabuksan dahil sa presensya niya online, pero ang puso niya ay naghahangad pa rin ng mas malalim na koneksyon at mas malaking epekto. Sa yugto na ito ng kanyang buhay, nakilala niya si Hector Garduno. Isang lalaking tulad niya ay seryosong nakatuon sa kalusugan at pisikal na pangangalaga. Si Hector ay isang ama ng 4 na anak na babae at mas matanda ng ilang taon sa kanya, at ito ay kilala sa kanyang pagkakaroon ng integridad at dedikasyon sa kanyang trabaho. Ang namagitan sa kanila ay pawang paghanga at respeto dahil pareho silang may pangarap sa buhay. Sa tulong naman ni Hector, lalo pang lumakas ang kumpiyansa ni Gloria sa kanyang sarili. Nagsimula siyang magturo ng sarili niyang fitness classes sa isang lokal na gym. Hindi lang sa techniques niya naaakit ang kanyang mga kliyente, kundi pati na rin sa kanyang kwento. Nakikita nila sa kanya ang simbolo ng tibay at lakas ng loob. Hindi naman nagtagal, magkasamang nagsimulang magtrabaho sina Gloria at Hector tungo sa isang pangarap. Iyon ay ang magbukas ng kanilang sariling gym. Bandang kalagitnaan naman ng 2025, gumawa ulit si Gloria ng isa pang matapang na hakbang. Sumali siya sa isang podcast na nakatutok sa empowerment ng kababaihan. Ito isang platapormang nagbibigay daan para makapagsalita ang mga babae tungkol sa trauma, paghilom at pagbabago. Sa episode na Jess 8, pinayagan ni Gloria ang sarili niyang maging totoo at bukas. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa teenage pregnancy at kung paano niya nalampasan ang pagiging ina sa murang edad. Ikinwento rin niya ang kanyang diagnosis sa cancer at kung paano nito binago ang kanyang buhay. Binalikan niya ang bigat ng emosyonal na hirap sa kanyang unang kasal at ang kawalan ng suporta mula sa kanyang sariling pamilya noong pinakakailangan niya ito, pero sa isa pang episode na lumabas noong 16 ng Hunyo, may ibinunyag si Gloria na ikinagulat ng marami niyang followers. Sa likod ng mga ngiting nasa video nito at positibong mensahe, matagal na pala siyang may dalang tahimik na laban. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng diretsahan tungkol sa problema sa kanilang relasyon ni Thomas, ang kanyang pangalawang asawa. Ikinwento niya ang kanilang pinagdadaan ng diborsyo at inilarawan din niya ang emosyonal na pang-aabuso na pinagdadaanan niya at kung paano siya unti-unting pinanghihinaan araw-araw, kung paano nito tinabunan ang kumpiyansa niya at inalog ang kanyang pagkatao. Inamin niya ang pakikipagsama sa isang taong laging sinusubukang sirain ang pagkatao niya, nagpaparamdam sa kanya ng kawalan niya ng halaga at pinapaliit ang tingin niya sa kanyang sarili ay isang sakit na hindi nakikita ng iba sa likod ng kanilang phone screen. Dahil naman sa kanyang kwento, malalim ang naging tama nito sa kanyang mga tagapakinig. Para sa kanila, ito ay nagpapakita ng matinding katapangan ni Gloria at isa ring katotohanan na kahit ang may mga pinakamalalakas na boses online ay may tinatago ding hindi nakikitang sugat. Dumating sa buhay ni Gloria na ayaw na niyang mamuhay sa katahimikan. Gusto niyang lumaki ang kanyang mga anak na may nakikitang halimbawa ng lakas, dignidad at tapang, kaya ang akto niyang pagiging tapat tungkol sa kanyang nagiging toxic na relasyon kay Thomas ay naging inspirasyon para sa ibang kababaihan na kumawala din sa kanilang kaparehong sitwasyon. Pero lingid sa kaalaman ni Gloria, ang ginawa niyang iyon ang tumulak sa isang kadena ng malulupit na pangyayaring susunod. 5 araw pagkatapos noon, Sabado, 21 ng Hunyo, lumabas si Gloria para mag-dinner sa isang sushi restaurant sa loob ng kilalang shopping center at kasama niya noon ang kanyang business partner na si Hector. Ang gabi ay lumipas na tila walang aberya. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga pangarap at ang kanilang mga susunod na hakbang para sa bagong negosyo na unti-unti nilang binubuo. Pero pagsapit ng 9:40 ng gabi,
Habang naglalakad sila papuntang parking lot, biglang gumuho ang lahat. May isang lalaking mabilis na lumapit sa kanila at walang awa silang pinagbabaril. Una ay si Hector, pagkatapos naman ay si Gloria. Hindi nagtagal ay dumanak ang dugo sa paligid at nagsimulang maligo ang dalawa sa kanilang sariling dugo. Pagkatapos ng marahas na pag-atake at habang sinusubukan ng salarin na tumakas, isang pulis ang agad na kumilos upang mahuli ito. Ito ay hindi naka-duty pero malapit lang ito sa pinangyarihan ng krimen kaya narinig niya agad ang mga putok ng baril. Hindi naman naglaon ay nahuli niya ang suspect sa loob ng sasakyan nito at inutusan siyang huminto pero imbis na sumuko, naging marahas ang lalaki at ito ay nagresulta sa pagpapalitan nila ng putok ng baril. Nagtagal ito ng ilang segundo at di naglaon, ang salarin ay tinamaan at sa mismong lugar, ito rin ay binawian ng buhay. Hindi naglaon, kinumpirma ng mga otoridad ang pagkakakilanlan nito. Ito ay walang iba kundi si Thomas, ang asawa ni Gloria. Samantala, agad namang rumisponde ang mga paramedic para tulungan sina Gloria at Hector. Dinala sila pareho sa kalapit na ospital pero masyadong malala ang kanilang mga sugat. Sa kabila ng medikal na pagsisikap, hindi sila nakaligtas at pareho din silang binawian ng buhay. Mabilis na kumalat ang balitang ito online at sa loob lang ng ilang oras, sumabog ang mga headlines sa social media at libu-libong tao ang naghayag ng pagkabigla, lungkot at kanilang galit. Nagtrending ang pangalan ni Gloria at ang kanyang followers, komunidad at mga kababaihan sa iba't ibang bahagi ng bansa ay bumaha ng mensahe ng pagdadalamhati at pag-aalala. Ibinahagi nila ang mga video niya, kanyang mga ngiti at mga mensahe niyang nagpapalakas sa kanila. Ang ikinagulat naman ng marami ay ang timing ng kanyang pagkamatay dahil ilang araw lang bago mangyari ang lahat, hayagan nitong ibinunyag ang tungkol sa pang-aabuso, sa hirap at sa desisyon nitong hiwalayan ng asawa. Para sa ilan, hindi lang ito trahedya. Ito ay isang krimeng matagal nang nakababad sa hangin. Habang lumalalim naman ang investigasyon, lumabas ang mga nakakagulat na detalye tungkol sa kanilang pagsasama ni Thomas. Ayon sa mga ulat, matagal na raw may tensyon ang mag-asawa mula nang ipinanganak ang kanilang unang anak. Ang mga pagtatalo tungkol sa pera ay nauwi sa mas malalalim na lamat. At habang si Gloria ay nagtratrabaho ng maraming trabaho, si Thomas naman ay halos walang interes tumulong sa bahay. Pero sa kabila ng lahat, sinubukan pa rin ni Gloria ang hawakan ang lahat. Trabaho, mga bata at ang kanilang tahanan habang si Thomas ay tila laging malayo at walang pakialam. Isa sa laging pinagmumulan ng kanilang banggaan ay ang kaayusan. Malalim ang pangangailangan ni Gloria para sa kalinisan at maayos na bahay. Isang bagay na bihira raw igalang ni Thomas. Pero ang pinakamataas na punto ng pasakit para kay Gloria ay nang ibahagi daw niya ang kanyang pangarap na gumawa ng fitness videos para sa mga ina. Kagagaling lang daw niya noon sa panganganak ng kambal at hindi siya kumpiyansa sa kanyang katawan pero imbis na suportahan daw siya ni Thomas, di umano'y tinukso siya nito, minaliit at pinababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Sinabi pang walang may pakialam daw sa isang babaeng may stretch marks at malambot na tiyan. Lulupit ang mga salitang yon para kay Gloria. Hindi iyon para siya'y tulungan, kundi para yurakan ang kanyang pagkatao. Sa simula ay kahit masakit, nakumbinsi siya ni Thomas na tama nga naman ito kaya nagduda siya sa kanyang sarili at abilidad at tinigil ang kanyang proyekto. Pero paglipas ng panahon, hinikayat siya ng kanyang mga anak na babae na subukan ito ulit. Ang tiwalang ibinigay nila ang muling nagpasiklab sa apoy na pinatay ni Thomas. Pagkatapos naman ng kanyang pagkamatay, nagsalita ang panganay niyang anak. Ibinahagi niya kung gaano niya kamahal ang kanyang ina at kung gaano niya hinahanap yung pakiramdam na papasok ito sa pinto na parang walang nangyari. Ikinwento din niya ang kawalan, ang pananabik at ang pangangailangang manatiling matatag para sa kanyang mga kapatid,
para sa lola niya at para sa lahat ng iniwan ni Gloria. Nagsimula ding kumalat ang mga sabi-sabi na si Hector daw ang dahilan ng lahat ng ito, pero itinama ito ng kanyang anak. Noong araw ng pag-atake, wala silang ibang pinag-usapan kundi tungkol sa trabaho lamang at sa gym na gusto nilang buksan. Ayon pa sa anak ni Gloria, partner lang daw niya ito sa negosyo at hindi sa pag-ibig. Hati naman ang naging pagtanggap ng publiko dahil maaaring matinding selos daw ang nagtulak sa asawa ni Gloria na gawin ang kahindik-hindik na krimen. Ang panganay naman na anak na lalaki ni Gloria ay naglarawan ng kasal nila ni Thomas sa simple pero masakit na salita. Ito daw ay isang buhay na impyerno. Kahit ipinapakita daw ni Thomas sa iba na isa siyang kagalang-galang at suportadong stepfather, malayo raw ang realidad sa loob ng kanilang tahanan. Maging ang mga nakatatandang anak na babae ni Gloria ay pareho din ang kanilang mga sinabi. Matagal na raw nilang hindi gusto si Thomas at ayon pa sa kanila, tuot niya sa publiko ang isang maskara ng isang kagalang-galang at kaakit-akit na ama, pero sa kanilang tahanan, isa raw siyang taong makasarili, abala sa pagkontrol ng imahe at kwento tungkol sa kanyang sarili. Madalas niyang sabihin sa iba na siya raw ang nagtataguyod sa kanilang pamilya, pero sa totoo lang ay si Gloria ang walang tigil na nagtatrabaho, humahawak ng sandamakmak na responsibilidad, mapapinansyal man at pangbahay para lang mapanatiling matibay at matatag ang kanilang pamilya. Dagdag pa ng mga anak ni Gloria ay pagkatapos daw ng kanyang huling pagbubuntis, sumailalim daw si Gloria sa isang reconstructive surgery para matanggal ang sobra niyang balat sa katawan, pero kinuha ni Thomas ang kredito. Ipinagyabang niya sa kanyang mga kaibigan na siya ang nagbayad nito para sa kanyang asawa. Sa mga huling buwan bago ang trahedya, habang lumalago ang career ni Gloria, dumadami ang followers niya, lumalakas ang kanyang online store at tumitibay ang kanyang community, nagsimulang nagbago daw si Thomas. Tumubo ang kanyang sama ng loob sa asawa at sumibol ang kanyang selos. Lalo pa nitong pinagtawanan si Gloria, maliitin ang itsura nito, ang tagumpay at ang pagkatao niya. Dahil naman dito, unti-unting nawala ang respeto ni Gloria para sa kanya at emosyonal niya itong nilayuan. Isang taon bago siya mamatay, sinabi na raw ni Gloria kay Thomas na ayaw na niya sa kanilang relasyon pero tumanggi itong makipagdiborsyo. Dumating naman ang unang bahagi ng 2025, tuluyan nang napasya si Gloria na tapusin niya ang 15 taong kasal nila ni Thomas. Sa isang interview ay ibinunyag din ng ina ni Gloria na may history daw si Thomas ng obsessive na pag-uugali. Palagi daw nitong sinusundan ng kanyang anak, tinitiktikan at patuloy na pinagbabantaan. Sa mga salita mismo ng ina ni Gloria, gagawin daw ni Thomas ang kahit na ano para sirain ang kanyang anak. Nagkaisa ang kanyang komunidad para suportahan ang naiwang itong anak nito. Naglunsad sila ng GoFundMe campaign para makalikom ng tulong para sa mga bata. Inilarawan din ng mga organizer si Gloria bilang isang maliwanag na presensya, isang motivator at isang inang ninakawan ng buhay sa isang walang saysay na pag-atake. Mabilis namang kumalat ang fundraiser at nakalikom ng mahigit 25,000 dolyar sa loob ng ilang araw lamang para tulungan ang kanyang mga anak at para masakop ang gastos sa libing. Sa panig naman ni Hector, ang business partner ni Gloria, naglunsad din ng campaign ang mga anak nitong babae. Inilarawan nila ang kanilang ama bilang isang tapat, masipag na lalaki na nagmahal ng malalim at namuhay ng may layunin. Ang pagkawala raw niya ay nag-iwan ng puwang na hindi na kayang punan sa kanilang puso. Sa kasamaang palad naman, hindi lahat sa internet ay nagpakita ng malasakit sa nangyari kay Gloria at Hector. Mabilis na naging parang digmaan ng social media. Habang marami ang humihingi ng hustisya para sa mga ito, may ilan namang nagsimulang ipagtanggol din si Thomas. May mga nagkomento na dapat ding pakinggan ang kanyang kwento na mabuti raw siyang asawa, dedikadong ama at tagapagtaguyod ng pamilya nila ni Gloria.
Ginamit din nila ang tagal ng kasal nila ni Gloria bilang ebidensya na may halaga itong pagbulay-bulayan. Ang nakakabahala din ay may mga nanisi pa kay Gloria. May mga nag-akusa din sa kanya na nasaktan daw niya ang pride ni Thomas. May iba pang kinwestiyon ang mga desisyon niya bilang ina at sinasabing dapat daw ay mas konserbatibo siyang manamit o mas maingat kumilos. Isa itong nakakapanindig balahibong pangyayari na pilit ginagawang katanggap-tanggap ang kaharasang dinanas niya. Lumabas pa ang mga video mula sa mga taong nakakakilala kay Thomas at hayagang inakusahan si Gloria ng isang emosyonal na pagmamanipula. Ipininta nila na siya ay isang asawang babaeng abusado daw. Isa pa nga ang nagbanggit tungkol sa di umano'y reklamo ng domestic violence na isinampa laban kay Gloria noong Enero kung saan umano'y inaresto siya dahil sa pananakit daw niya kay Thomas. May mga nagpilit pa na ginawa raw ni Thomas ang lahat para kay Gloria, na ibinigay niya ang lahat pero wala raw siyang nakuhang sapat na pasasalamat. Inakusahan din nila sina Gloria at Hector na pinagtatawanan si Thomas sa publiko at ang paulit-ulit na paghamak sa kanya ay ang nagtulak dito sa puntong hindi na daw niya kinaya kaya sila ay pinatay nito. Sa investigasyon naman, sinabi ng mga investigador na ilang araw bago ang pagpatay, sinimulan daw ni Thomas na subaybayan si Gloria. Ayon pa sa mga ito, naglagay siya ng parang GPS device sa kotse ni Gloria para masundan ang mga galaw niya. Noong gabing iyon kung kailan sila namatay, sinundan niya si Gloria mula nang umalis ito sa bahay, nagtatago sa dilim ng halos 1 oras at taimtim silang pinapanood ni Hector. Nakala din ng mga pulisya na hindi doon sa restaurant magtatapos ang kanyang plano. Sabi nila ay pagkatapos ng pamamaril, posible raw na balak pa niyang pumunta sa bahay ni Gloria para saktan ang mga bata. Naman ang katotohanan ay sa kasamaang palad ay hindi na natin ito malalaman pa dahil ang mga taong sangkot sa krimeng ito ay pawang wala ng mga buhay at ang tanging katotohanan ay 11 bata ang nawala ng magulang noong gabing iyon. Ang mga pinagkukunan nila ng pagmamahal, proteksyon at gabay ay nawala sa isang iglap at iyon ang pinakamasakit sa kwentong ito. At dyan na nga nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isa na namang kwento ng obsesyon, pagtataksil, galit at trahedya at kung paanong ang hindi napigilang kontrol at selos ay nagbunga ng hindi na maibabalik pa na pagkawala. Ito rin ay kwento ng katapangan at tapang ng isang babae na tumangging manahimik kahit sa kabila ng pang-aabuso at sakit at ito ay patuloy na lumaban para sa kanyang mga pinakamamahal na mga anak. At bago ako magpaalam ay gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay i-comment mo naman kung saan mo ito napanood at anong oras para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.